Si Gert Neukint, isang kilalang Armenyong mananaliksik, ay nagpasya noong Marso 2026 na pumasok sa gabi sa isang malaking abandonadong psychiatrikong ospital. Ihanda ang pandama at maingat na tumingin sa hagdanan. Էնի լավ հասկացանք իմ համար չէր, բայց սա ում համար է։ Օրեսի ինգնել վրես ես կմեռնեի։ Ով է հանել լուսամուտները։ Ստե լուսամուտ չի։ Մենով էր արա։ Կգաս։ Այս ինչ որ նոր լուսամուտի մեջ տեսամ։ Օրո! Սիրտս կայնով։ Habang umaakyat siya, isang mabigat na tabla ng kahoy ang biglang nahulog mula sa kung saan at dumampi sa kanya. Pagpasok niyang mag-imbestiga, walang laman ng kwarto, pero nang sumilip siya sa bintana, may puting silweta na nakamasid mula sa labas sa ikalawang palapag. Հնարավոր է քեզ տեսնել։ Բացես որ խնդրեմ։ Նայեք, շուրջ բոլորս մենակ եմ։ Նայեք, իրոք շուրջ բոլորս մենակ եմ։ Դու վաղուց ես այստեղ բանտարկված։ Lalong tumindi ang tensyon nang kusang gumalaw ang walker sa pasilyo at paulit-ulit humahampas ang pinto. Sa huli, sa bahagi ng gusali na walang kuryente ng 10 taon, biglang tumunog ang lumang telponyo. Ալո։ Sinagot ni Gerd at narinig ang boses ng bata sa static bago maputol ang linya. Palagay mo ba yon ay nakulong na enerhiya o talagang masamang biro? Isipin mo munang paborito mong libangan ang mag-explore ng abandonadong lugar. Ganiyan ang ginawa ni Tommy, isang urban explorer na pumasok sa abandonadong ospital sa Florida. Ilang buwan na niya itong ginagawa at kampante na siya, pero hindi siya handa sa mga matatagpuan niya sa lugar na ito. Habang naglalakad siya sa madidilim na pasilyo, bigla siyang huminto ng biglaan. Tumingin ka sa screen at huwag kang kukurap.
Habang nakatingin siya sa labasan, biglang dumulas at bumukas ang isa sa mga kortinang pang-ospital. Maririnig mo siyang takot na takot at halata sa paghinga niya. Lumapit siyang nanginginig, umaasang may tao sa likod pero wala siyang nakita. Kalaunan, naisip ni Tommy na baka espiritu ang gustong magpakita sa kanya ng isang bagay. Gaya ng dati, ikaw pa rin ang magpapasya. Paranormal ba ito o simpleng hangin lang? Nakakuha si Mason M4 ng nakakabahalang bagay gamit ang mga nakapirming kamera na iniwan nila sa isang ari-arian kung saan misteryosong tumakas ang pamilya, iniwan ang lahat ng gamit. Biglang gumalaw ang mga kurtina kahit walang hangin, tapos ang larawan ng dalawang batang babae sa pader ay nanginig na parang may dinakikitang kamay na gustong ibagsak ito. Maya-maya, nagloko ang signal at may upuang biglang lumipat ng pwesto. Sa silid ng mga bata, may gumulong na bagay mag-isa. Pagkatapos, may nakakatakot na sigaw na paungol, kasunod ang pinto na dahan-dahan at sinasadyang bumubukas. Siniguro ng investigador na walang tao doon. Sa tingin mo, ano ang nagtulak sa pamilyang yon na tumakas agad mula sa sarili nilang bahay? Alam kong mula pa noong 2011 ang bidyong ito pero nananatili pa rin ang kababalagan nito. Si John ay nagre-record ng birthday party ng isang bata. Hawak ng asawa niya ang kamera sa kusina habang kumakanta silang lahat at handa ng hiwain ng cake. Isang matamis na alaala ng pamilya na itatago mo habang buhay. Hanggang sa sumali ang bahay sa kasiyahan. Huwag mong palampasin ang mga muebles sa bandang likuran ng kusina. Maghanda ka. Maligayang kaarawan, mahal kong Chrissy. Maligayang kaarawan sa'yo. Yay! Sige! Oo. Sige, buksan mo na ang camera. Sige. Si Papa ay naghihiwa ng cake. Nagustuhan mo ba ang kahon na binigay ko nung birthday mo? Diyos ko, Tommy, magsisimula na naman. Hindi, sisirain niyang lahat. Masisira nito ang lahat para sa ating lahat ngayon. Tara na, Chrissy. Tara na, mahal, tara na. Di ko alam ang mangyayari. Tara. Katawa-tawa ito. Pasensya na, mahal. Mukhang sinisira niyang lahat sa loob lang ng 4 na segundo. Ayos lang, magiging maayos ang lahat. Diyos ko, hindi ko kaya. Dapat ginawa natin ito sa bahay ni Jerry. Sige, hindi naman ito malaking bagay. Ang totoo, nagsisimula na ulit ang mga bagay-bagay. Pasensya na, mahal. Ayos ka. I'm so sorry. Buisit! Diyos ko! Anong nangyayari? Sa sala na kayo. Pumunta kayo sa sala. Diyos ko. Lumabas kayo rito! Bilis! Bilis! Walang humahawak, kusa talagang bumubukas ng todo ang gripo ng tubig. At sa loob lang ng ilang segundo, lahat ng pinto at mga drawer ng kabinet ay nagsimulang bumukas at magsara ng sobrang lakas. Nakakabingi at nakakatakot ang sigaw ng mga bata. Mahigit 15 taon na mula nang kunan ang video, pero wala pa ring nakakapagpaliwanag o nakakapagpasinungaling sa nangyari sa kusinang yon.
Pumunta naman tayo ngayon sa Pransya kasama si Paranormal Halman, isang TikToker na nagla-livestream ng kanyang mga eksplorasyon. Sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang kasama, naglagay sila ng camera na may motion sensor at isang music box sa isang nakakatakot na abandonadong bahay. Obserbahan mong mabuti, lalo na ang pintuan. May tao ba rito? Pwede ka ba lumapit sa maliit na laruan na nasa sahig at buksan ang isa sa 2 music box para sa akin? Perfecto. Pwede mo bang buksan ang maliit na kahon para sa akin? Kaya mo ba itong gawin pakiusap? Edgar. Nandiyan si Dingeri, tumutuktok kasama ang 2. Lumapit ka sa laruan. Sige, hindi ko na kailangang ingin sa kanya. Lalaking inabuso. Nagtataka ako kung sino siya. Ay malas. Oh putain! Yung dinguerie. Walang kahit ano at walang kahit sino. Sandali. Ilang segundo matapos humiling ng senya sa mga espiritu, umandar ang sensor. Pagkatapos, bumukas ang takip ng music box ng walang tao. Pero ang tunay na takot ay dumating nang hinila ng marahas ang motion sensor papunta sa madilim na katabing kwarto na noon ay walang tao. Totoo kaya ang pagpapakitang ito o sa tingin mo ay isa lang itong mahusay na na-edit na panlilin lang? Isang real estate agent mula Black Orchard Films ang naniniwalang sinundan siya ng masamang espiritu mula sa binebentang bahay papuntang sarili niyang tahanan. Tingnang mabuti ang patay na screen ng TV na ito. Guni-guni ko lang ba? O totoo nga? May nakaupo ba sa sofa ko? Pero tingnan mo, walang tao doon. Ano? Parang wala namang tao dyan. Walang tao sa sofa. Yes, kukunan siya. Sa itim na refleksyon, makikita ang madilim na aninong nakaupo sa sofa. Ngunit pagtingin sa totoong sofa, wala namang tao roon. Isang taga-subaybay ang nagbahagi ng bidyong ito mula sa account ni Paulo na kuha sa loob ng bagon ng metro. Habang dumadaan sa lumang istasyon ng simbahan na puno ng alamat, obserbahan mabuti paglabas ng tren mula sa Lagusan. Fíjate bien, ¿eh? Tú no pareces muy... Walang tao, pero totoo, may nakita akong tao kanina. Pag-ahon sa plataporma, nakatago sa mga anino ng isang abandonadong pasukan, lumitaw ang anyo ng isang dalagang nakaputi at sobrang haba ng buhok. Nang i-zoom ang kanyang muka, may kakaibang itsura siya na hindi mukhang tao. Isa kaya siyang kaluluwang ligaw na natrap magpakailanman sa mga lagusang nasa ilalim ng lupa o isa lang siyang ordinaryong pasahero sa isang napakakakaibang lugar? Ang account na Pamilya Sanchez ay madalas mag-upload ng mga video kasama ang kanilang mga kaanak na napaka-cute. Pero noong ika-25 ng Mayo, 2026, nakunan nila ang isang totoong aberya sa realidad. Tingnan mo mismo dyan. Lumabas sila mula sa wala. Bigla na lang silang nawala. Wala bang kahit ano sa sahig kanina lang? Suriing mabuti ang sahig ng porch. Paglabas niya, biglang lumitaw ang isang salamin na parang mahika na nagmaterialisa mula sa wala. Kamangha-mangha dahil ilang frame lang bago ito,
Malinaw na tinatapakan ng pamilya ang parehong bakanteng espasyo na walang laman. Nakaharap ba tayo sa isang bagay na lumitaw mula sa ibang dimensyon? O sa tingin mo, isa lang itong anomalya ng lente? Kinuha ang clip na ito mula sa security camera ng laundry area ng hotel matapos mapansin ng staff ang mga kakaibang nangyayari gabi-gabi. Mag-focus ka, lalo na sa kaliwang sulok ng screen. Видел, какой шайтан ходит. Тихо, не матюкайся, давай, снимай это. Я вам говорю, это не серьезно. Высота, посмотри. Стой, ну это что такое? Все? Откроется обратно. Да? Ну, еще двинулся, видишь? Biglang may mabigat na basket ng damit na hinila sa sahig na parang sinasadya. Hindi lang yon, sa madilim na pasilyo sa likod, lumitaw ang anino na dahan-dahang lumapit. Pagdaan ng aparisyong yon, biglang sumara ng malakas ang pinto ng labahan. Paranormal kaya ito o may ibang paliwanag sa video na ito? Isang binata ang nagrenta ng studio at maayos ang lahat pero nagbago ito nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari. Habang tinetest niya ang camera ng computer, may nakita siyang kakaibang anino sa cabinet sa mga litrato na nagpagulat at nagpatakot sa kanya. Buong apartment ko. Kakatuklas ko lang. Diyos ko, nalaman ko lang na pwedeng i-connecta ang camera sa computer kahit walang webcam. At pwede mong gamitin ang iyong telepono bilang kamera. Sige, kaya nasa app ako ng photo booth. Sabi ko, sige, paglaruan ko muna ito. Matagal ko na rin hindi nagagamit. At Diyos ko. Takot na takot talaga ako. Ako yung kumukuha ng mga litrato, kung ano-ano pa. Tinitingnan ko yung mga litrato at napansin ko na may itim na linya. At yun ay dahil medyo nabuksan yung kabinet ko. Tapos, pumunta ako sa kasunod at hindi ko nga alam kung bakit maliwanag dito sa likod. Parang thermal na litrato ito at may ilaw. Kaya nagpatuloy ako. Maniwala ka. Natakot talaga ako. Una, di ko alam paano ito nabuksan. Pero pangalawa, maniwala ka. Parang may mukha talaga ron. Parang literal, hindi ko maintindihan ko ano yun. Parang literal na mukha at sabi ko, nababaliw na ako ngayon. Pagkatapos, nagloko ang computer, kaya kinuha niya. Di ko alam ano yun. Kumuha ako ng litrato at nung napansin ko, parang kusang mag-selfie siya. Sigurado ako at napatunayan ko na ganun talaga. Sinuri ko ang buong bahay ko at ito. Hindi ko, akala ko baka nasa itaas kasi itim dito sa taas. Pero nasa pangalawang estante pala. Walang kahit ano, nandito lang talaga at walang kahit ano na kahit papaano ay kamukha nun. Nakasan ng volume at maganda sa susunod na mangyayari. Diyos ko, nakikita niyo ba yon? Noong gabing yon, may ingay sa aparador, gumagalaw ang sabitan ng damit at may nakita siyang maputlang muka.
Matapos maglagay ng kamera, naitala kung paano kusang bumukas ang pinto, may di nakikitang puwersang humihila sa kumot at may humila sa kanyang mga binti palabas ng kama. Siyempre, tumakbo palayo ang lalaking ito at di na bumalik. Matindi ang mga larawan, pero ikaw pa rin ang may huling desisyon. Isang pamilyang Mexicano ang nakaranas ng bangungot dahil sa kakaibang katok sa pinto kahit walang tao. Isang gabi, matapos magising dahil sa malalakas na ingay sa bahay, nagpasya silang buksan ng kamera para mai-record ang kaguluhan. Bigyang pansin mo ng mabuti ang mga muebles at pati na rin ang mga kurtina. Alas, hindi ko alam kung makikita. Alas 3 ng madaling araw at 1 minuto. At kakagising lang sa akin ng kapatid kong babae dahil sabi niya may naririnig siyang mga ingay sa kwarto. Tulog ang asawa at anak kong babae. At pupunta kami para alamin kung ano ang naririnig namin. Sa kwarto, walang tao. Kami lang ng kapatid ko, anak ko, asawa ko, at ako. Dito sa kwartong ito, kami nang kasi nitong mga nakaraang araw. Wala makatulog dito. Makikita ninyo, ang kwarto ay talagang walang tao at wala talagang natutulog dito. Tayo lang nandito, sabi ng kapatid ko. May naririnig daw siya, pero... Uy, natakot ako. Pero, ewan ko, kasi wala namang naririnig. Wala talagang naririnig. Masay... Mahal! Pakiusap. Maha, bumangon ka. Bumangon ka na kasi may kumatok na sa pinto. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ay, ako at ang anak ko. Sergio! Ay, Diyos ko. Bukas ang mga kabinet at malakas ang ingay sa banyo na nagdulot ng matinding takot habang tahol ng tahol ang mga aso. Tulog ang anak kong babae. Tayo lang ang nandito. Hindi natin alam kung anong maaring nangyari. Tinitingnan ng asawa ko. Ano yun? Ano yun, mahal? Gumalaw ang pinto. Hindi ko alam kung ano ang pumasok o nandito. Wala. Teka, sandali lang. Walang kahit ano. Walang kahit ano sa banyo. Sa isa pang gabi, nai-record nilang gumalaw nang bigla ang kurtina kahit walang hangin. Nandito na naman tayo. Tayong dalawa lang. Di ko alam oras, pero may naririnig akong ingay. At tayong dalawa lang. Nagtatrabaho ang asawa ko. Tulog ang mga kapatid kong babae. Pasensya ka na, Sare. Gumising ka na. Ngayon, ang bata ay... Tayo lang dalawa. Hindi ko alam kung maririnig nila. Naririnig ang aso. Isa pa. Hindi ko alam kung posible ito. Ay. Hindi ko alam kung posible ang matulog kapag tayo lang dalawa. Ay nako, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi.
Lalo pang magiging mahirap para sa amin ang matulog. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Shh. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam kung nakita ninyo, pero gumalaw ang kurtina. Samahan niyo ako, tingnan natin kung may tao. Hindi Mari, hindi Mari, hindi Mari. May tao. Diyos ko, ayokong lumabas. Paglipas na ilang panahon, huminto ang lahat. Totoo bang poltergeist ito o palabas lang ng pamilya?